Hello. Hello. Magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. At welcome dito sa Justin Talk News PH. This morning, meron tayong pag-uusapan. We will be talking about an issue that cropped up during the weekends dito sa pronouncement na magaling nating bangag na Pangulo na si BBM. Meron siyang, I don't know kung sarcasm lang yon or whatever gusto niyang ipahiwatig doon sa mga sinasabi niya, but it draws a flock doon sa mga mamamayang Pilipino na medyo rational yung pag-iisip tulad natin, medyo logical yung pag-iisip. So yan ang bibigyan natin ng opinion, komento ngayong umaga na to. So bago ang lahat, before we start, I would like to request, konting lambing lang, paki-press naman yung like, then share this video to your friends if you like this video. And for those new viewers na napadaan lang dito sa Justin Talk News Speech, at also doon sa mga viewers na dito sa Justin Talk News Speech na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman para kahit pa konti-konti tumaas ng konti ang ating viewers dito sa Justin Talk News Speech. Okay, so ano ba itong pinagsasabi ni BBM? Marami siyang sinabi, but ang ibig lang niyang sabihin about his legacy. Gusto niyang ipahiwatig na meron siya nagawang legacy. I don't know if it is a good legacy or a bad legacy, kasi pwedeng magiging maganda yung legacy niya, pwede ring masama or makakabuti sa bayan or makakasama sa bayan yung legacy niya. Ganyan yun. So sinabi niya na there is a tendency na sisirain ni Vice President Sara if ever na maging presidente siya, ma-elect as president of this country, which is for sure na yan ang mangyayari ngayong 2028. All indicators are pointing to that direction. It is a popular demand as of this time, as of this moment, that BP Sara should be our next president of this country for the salvation, yung matinding adjective dyan, salvation of this nation. Kailangan talaga isang leader na katulad ni Vice President Sara ang mamumuno. So I don't know why si BBM nagkaroon ng guts na sasabihin yan na baka sisirain ni BP Inday Sara kung anumang legasiya ang iiwan niya. I don't know kung kailan pa siya gagawa ng matinong legasiya. But at this moment, wala naman siyang ginawang legacy na makakabuti sa ating bansa. Kung sabihin natin ngayon, dapat gagawin ni Sara ang pagwasak kung anumang legasya ang iiwan niya as of this moment. Kasi wala naman siyang iniwang magandang legasya. Pwede natin isa-isahin yun. Anong sisirain nga kung sira na? Yan ang special ng mga karamihan ng mga tao. Ano bang sisirain kung sira na? Or nandyan yung matayog niyang pananalita ng kanyang legasya, kung meron man yan sa isip niya, na I don't know kung how come nakakreate siya ng ganyang klaseng pag-iisip na meron siyang naiwang legasya. Parang
wala siya sa reality. Kung ano bang nangyayari on the ground. Parang bagong gising lang at sa tingin niya, magandang yung panaginip niya, yun ang nangyayari sa bansa natin. Yung magandang napanaginipan niya. Sa katotohanan, wala naman talaga siyang legasiya na naiwan. Kung ugkatin natin yung tamang ibig sabihin ng legacy, it should be beneficial to the country, to the people, to the nation, for the future of the coming generation of this country. Yun ang legasya na mapakinabangan ng maraming henerasyon, salinlahi ng mga Pilipino. Yun ang legasya ng ibig sabihin. Pero sa kanya, sa tingin niya, legasya pa rin yun. Yung kung simula natin present na pangyayari, ano bang present na iniinda ng mga mamamayan, including us, sa sitwasyon ng bansa ngayon? Economically, talagang pabagsak tayo. Lahat na tao naghihirap. In fact, the survey said, manifested, na more than 50% of Filipinos are suffering from poverty or self-created hunger. Maraming walang hanap buhay. Maraming naghihirap na dati na naghihirap, ngayon lalo pa naghihirap. Makikita natin ang takbo ng ating ekonomiya ay pabagsak. At contrary to the life of the politicians that are corrupt, na sila nagpasasa ng kayamanan ng ating bansa, ang mga mahihirap ay patuloy na naghihirap. At ito sa dahilan ng matinding korupsyon ng ating bansa. Yun ang sinasabi niyang legasya, na dapat sawatain natin yung mga legasya na yan, wasakin na yan, at dapat hindi yan ipatuloy ng maging bagong presidente natin na si President Inday Sara Duterte. So, marami nagsasabi, talagang nananaginip itong presidente natin. Ano bang legasya ang pinagsasabi niya? Yung pagdami ng mga drug addict, ang pagtaas ng criminality on the streets ng ating mga syudad, ating mga bayan, na dumami ang mga taong lumabag sa batas dahil kapit sa patalim, or the other are really manifesting na yan talaga ang kanilang hanap buhay, ang paggawa ng krimen, at walang sumasawata sa kanila. Dahil sometimes yung mga nasa authority ay lumalabag din sa batas. Yung nakikita nila na walang justification ang paggawa nila ng masamang bagay diyan sa ating pamahalaan, sa sobrang korupsyon na ginagawa nila. Yun ang legacy na sinasabi. Hindi na natin i-mention yun mga infra. Dito na lang sa epekto sa karakter ng tao. Pinapakita ng administrasyon na to na pwede ka magnakaw at makakalusot pa rin. Pwede ka magkamal ng maraming malita at sikat ka pa rin sa paningin mo. Pwede mong baluktutin ang batas para sa iyong kapakanan, para lusutan mo ang mga matitinding kaso na kinocommit mo in the performance of your duty. Yun ang legasya na ibig niya sabihin. Ang paggamit ng masamang droga o illegal na droga ay legasya ng administrasyon na to. Maraming nahuhuling mga
pulburon. Pero wala namang taong napipinalize o nakukulong dahil dyan sa lako ng mga illegal na droga. Wala naman tayong naririnig na malalaking drug lord na nahuhuli. At ngayon, hindi mapasubalian na talagang dumami ang mga gumagamit ng droga among our citizens, lalo na yung mga kabataan. At ito nakakabahala na dapat naman wasakin ng ating pangalawang Pangulo kung maging presidente na siya. Kung pag-usapan natin ang legasya sa infrastructure, hindi ko I cannot patong doon sa sinabi niya kung saan niya nakuha yung legasya ng infra. Meron ba siyang nagawang major project na hindi pinagpirahan? Halos wala. In fact, inalis pa nila ang pundo sa mga foreign assisted projects. Binulsa nila, linagay nila sa malita yung dapat na share ng government dyan sa mga infra projects. Isa na lang dito yung pagka-delay ng project ng subway natin. The first subway na dapat napakinabangan na yan kung nagawa ng tama. Dahil maalala natin, nung kapanahonan ni Tugadi, nangako na ang Subway Corporation na may dala dyan sa subway na yan na maging functional na by 2025 or early 2026 ang subway from Mindanao Avenue to Trinoma. Na ngayon, iwan ko kung nasaan na yan, saan na yung butas na yan. So nakikita natin, wala talagang nagawang legasya itong pamahalaan na ito kung hindi ang kalbaryo na dinulot ng administrasyon ni Bangag sa mga taong bayan. So yun ang legasya na ibig niyang sabihin. Ang legasya ng sobrang taas ng bilihin. Dapat sirain niya ni BP Inday Sara. Dapat hanapan ng paraan na magiging kaya ng mamamayang Pilipino ang pagbili ng mga basic commodities na kailangan niya sa kanyang pamumuhay araw-araw. At ito, sa sitwasyon ngayon, palubha ang sitwasyon natin. Palubha ang kondisyon ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Halos nahirapan na magkaroon ng 3 beses na kakain sa isang araw. Yan ang katotohanan. So yun ang legasya na pinalandakan ng ating Bangag na presidente. Hindi niya alam, out of this world, hindi niya alam kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa kanyang bansang pinamumunuan. At ito ay napakalungkot. At minsan, tinatanong natin, ano bang pagkakamali natin? Bakit itong ganitong klaseng tao ang nalagay dyan sa posisyon na yan? Maraming pagsisisi ang nangyayari sa mga mamamayan na binoto itong walang kakwinta-kwintang Pangulo. Bukod sa walang ginawa, tamad, magnanakaw pa. At adik pa, sabi ng kapatid niya. At nakakita natin sa kanyang mga acquisitions, nagmanifest yung katotohanan. Mahirap natin i-analisa kung gaano ka bigat yung sinasabi niya.
na batayan na meron siyang ligasiya. Wala akong makikita. Saan ba ang ligasiya? Yung pedestrian overpass sa may Kamuning? Yung Kamuning Mountain ba yun? Yung ba ang isa lang sa mga pinagyayabang niya? Wala talaga. Sa totoo lang. Wala siyang konkretong ginawa na pwede natin maalala na ito ay ginawa ng administrasyon na ito. Palubha ang sitwasyon ng bansa. Lahat na aspito ng pamumuno na dapat gampanan ng administrasyon na ito ay wala talagang nagawa. Non-performing government administration itong nangyari sa atin ngayon sa administration ni Bangag BBM. So, napakalungkot ang nangyayari at dapat ito sawatain, sisirain ni BP Inday Sara yung mga bagay na yan na nagpapahirap sa ating bansa. Nakikita naman natin ang ekonomiya natin. Walang nag-i-invest. Walang interesado. Wala nang turistang dumarating. Balikbayan na lang yata ang dumarating. Mga Pilipino na OFW na umuwi. Yun lang ang mga turista natin. Wala na. So, saan dyan ang legasiya? Legasiya ba yung 60.55 ang conversion ng dollar to piso? Hindi naman masabi mo na dahilan yan sa kaguluhan sa Middle East. Dahil prior to that, tumaas na ang piso. Ang trend ng piso ay pataas na. That even central bank declared na they can't do anything to stop the decline of the piso. At there's a big possibility na tataas pa yan within the coming months, especially that we are now in an energy emergency situation. Nasa krisis na tayo. At yan ba ang legasiya na hindi man lang maibsan ang kahirapan ng mga tao sa presyo ng gasolina at diesel? Dahil supposed to be na ang pundo na mag-alleviate, na magpahupa sa presyuhan na yan ng gasolina at krudo ay ninakaw na. Tingnan natin ang Malaysia, Indonesia, Thailand at Vietnam. Simple lang ang ginawa nila. Sinubsidize lang nila ang presyo ng gasolina at diesel. Sinagot nila ang sobrang singil sa presyo ng gasolina at diesel. At hindi nahirapan ang mga tao. Total naman yung pera na binigay as subsidy on fuel, petroleum products, ay galing din sa taxes ng mga tao. O bakit ayaw natin ibalik in return of their compliance to pay their taxes religiously? Kaya yun ang binalik nila ang pera na yan. Kaya hindi tama na sabihin na dapat i-deregulate na lang ang ating oil industry. At ngayon, nagsasuffer tayo dyan. Dahil lahat na oil companies, dahil yan ang negosyo nila, gusto nila mataas ang bintahan, mataas ang profit. So, useless ang oil deregulation. Pwede magkaroon ng oil deregulation, but there should be a provision that in case when an energy crisis happen, kailangan may standby fund for subsidy doon sa matataas na presyo, kung tataas ang presyo ng mga petroleum products. Such as itong event na nangyari ngayon sa atin na nga ang ating Pangulo. Puro pronouncement na okay ang supply. Ilagay natin okay ang supply. Sabi ni Ramon Ang,
hanggang June. After June, ano mangyayari? Na all information are saying na wala talagang nakukuha na crude oil from the Middle East. Remember, Petron 30% lang ang sinusupply niya sa oil needs ng ating bansa. 30% lang. Paano yung 70%? So yun ang hindi pinagplanuhan. Yun ang legasiya na iniwan ni BBM sa atin. Ang malaking problema yan sa pagkontrol ng presyo ng petroleum products. Kung hindi pa pinagnanakaw ang trilyones na pwede sanang maging pundo para ihanda dito sa krisis na to, wala na ipon dahil linagay sa kanilang mga bulsa, linagay sa malita. Nadamay pa yung PhilHealth, PDIC, nadamay pa. Yung Maharlika Investment Fund, saan na yun? 500 billion yun. Ba't hindi yun gamitin ngayon? O, saan na ngayon? Yung pundo ng DBP, pundo ng GSIS, SSS, nga kasama dyan sa Maharlika Investment Fund, saan na yun? Yung mga gold na binibenta natin, saan na yun? Legacy yun ng administrasyon na ito na instead ng bibili, mag-imbak na maraming gold for future security ng ating economic situation, economic fundamentals natin na kailangan maraming standby fund, kailangan maraming gold as reserve. Sana yung binili ng gold? Saan napunta yun? At ang dollar reserve natin paunti ng paunti. Lalo na ngayon, nagkakaroon ng resurgence or emergency na palitan ng piso to dollar. Dahil a lot of people are anticipating na bababa pa yan. Habang medyo mataas pa ang presyo ng piso to dollar, 60 pa o 59, ipalit na yan to dollar. I don't know kung gaano kadali ang magpalit ng dollar, gaano kaluwag ang bibili ng dolyares ngayon. So ganyan, kung meron kang dolyares, katulad ng mga ordinary family, ordinary workers, may mga dollar account ba yan? I don't think so na meron yung mga yan, dollar account. Kaya yan ang legasya ni BBM. To sum it up, ang legasya niya, itong grabing nakawan, corruption sa ating pamahalaan. Ang legasya sa ugali, pinapakita niya na pwede ka maging traidor at walang hiya at still hahawak ka pa rin ng isang napakasila na posisyon being the president na hindi ka kayang patalsikin kung gagamitin mo yung pera. Kung gagamitin mo yung pera, bayaran mo yung lahat. Parang sindikato style, mafia style. Bayaran mo yung AFP, ang pulis, bayaran mo lahat ng mga taong humahawak sa mga posisyon dyan na matataas. Lahat na sangay ng gobyerno. Ipalamon mo sa kanila yung mga ninakaw mo rin para hindi sila kakalaban sa'yo. At yun ang nangyari kay BBM. Lahat sumasang-ayon sa kanya. So itong kaugalian na to, bad character ng isang taong nagtatrabaho sa pamahalaan, ay maging legasiya yan sa mga korap. At maisip nila, pwede ka naman hindi mag-resign. Tingnan mo si BBM. Kumpara sa ibang mga bayan o bansa dito sa paligid ng Asia, kunting kimbot lang, kunting paratang lang sa isang isang akusasyon na siya ay corrupt, nagre-resign ka agad. Pero dito hindi. Pwede pala natin gawin yan. Doon sa makakapal ng mukha na yung mga congressman ginagaya na rin siya.
na kahit alam na ng mga tao kung gaano ka-corrupt, nandyan pa rin sila sa posisyon. Yan ang legacy ni BBM. Kapalan mo lang ang muka at gawing mong punong-puno ang bulsa. No? Okay lang yan. Basta may laman ang bulsa. Bahala na kung anong sabihin ng mga tao tungkol sa iyo. At kung nagwo-worry ka dahil nga pwede na yan maisalin ang bansag na ikaw ay corrupt. Nung sabihin na yung tatay mo ay corrupt, huwag ka mag-alala. Mag-iiba rin ang pag-iisip ng mga tao na yan. Sa pamamagitan ng propaganda, hawakan natin ang media, palamunin natin ng maraming pera, hindi na yan magsasabi ng totoo. At yun ang nangyari ngayon. Kaya nakabalik yung mga Marcoses. Na alam naman natin, sobrang pagnanakaw ang ginagawa nila. Siguro nakalimutan na nila yung libo-libong sapatos ni Imelda. Nakalimutan na natin yung ginawa ni Marcos sa bansa natin na sobrang pagnanakaw na nailagay pa sa Guinness Book of Record. Binaliwala ng mga tao. Binoto pa rin. Bumalik pa rin sila. Walang nakulong kahit isa. Yan ang legacy na nakuha ni BBM sa kanyang ama. Kapalan mo lang ang mukha mo. Huwag ka makinig dyan sa mga mamamayan. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Naging successful sila. Nakabalik sila sa posisyon. Sabi nila, nabawi nila na-redeem nila ang kanilang masamang pangalan at nagiging mabangon sila sa taong bayan. But ultimately ngayon, bumaho na naman ang mga Marcoses. Yun ang nangyayari. Ang legasiya ng kakapalan ng muka at katrayduran. Yan ang nangyayari sa mga Marcoses. At ang naging biktima ang mga taong nauuto, tayo, naniniwala sa kanilang propaganda. Kaya, nakamta natin itong legasya ng kahirapan na dinadanas natin ng panahong ito. So dapat tayo matuto. Tandaan natin itong apelyido na to na Marcos, Romualdez, tandaan natin. Minsan pahalagahan natin ang ating kasaysayan dahil sabi pa nga nila, DNA na ng mga Marcoses ang pagiging magnanakaw at traidor at nakapalamuka. Kahit na ilang salinlahi na Marcos, ganyan pa rin ang mangyayari niyan. Kasi DNA na nila yan. Katulad ng ahas, hindi mawala ang katraidoran ng ahas na tutuklawin ka. Kasi nandyan, nasa DNA ng ahas ang binom, ang lason sa kanyang kagat. Kaya ganyan din itong mga Marcoses ito. Ngayon pa lang, alam na natin, yung anak niya nag-emulate sa kanya, sa kanyang lolo, ang kaugalian ng pagiging magnanakaw, pagiging traidor. Kaya hahaba pa itong kalukuhan ng ginawa ng mga Marcoses kung hindi tayo magmatsyag at titingnan ulit ang pangyayari sa ating kasaysayan sa bansang ito. So, lagi nating imumulat ang ating mga anak, mga apo sa tunay na nangyayari at mangyayari pa sa bansang ito. Kasi napaka-importante niyan na sila ay mulat sa mga totoong pangyayari, kung sino yung mga taong traidor sa bayan. Dapat ilagay natin sa kanilang mga isipan na huwag nilang pabalikin sa larangan ng politika o anong paman na maka-impluwensya at makasira ng buhay ng lahat ng mga Pilipino. At ito ang nangyayari ngayon. So,
yung legacy ni President Bangag Marcos ay galing pa sa past generation ng mga Marcoses. At ito ang dala-dala niya ngayon. So yun ang legasya na dapat naman sirain ni BP Inday Sara. Kaya sa tanong kung may sisirain pa ba si BP Inday Sara sa legasya ni BBM, marami. Ang legasya ng kasamaan, ang legasya ng korupsyon, legasya ng paggamit ng pulburon, legasya ng katamaran, ang kawalang simpatiya sa kalagayan ng mga mamamayang Pilipino. Yun ang dapat wasakin ni BP Inday Sara kung siya ang magiging presidente sa bansang ito. At asahan din naman natin na yan ang gagawin ni Vice President Sara Duterte, na gampanan niya yung pangako na yan na gawing matino na naman ang ating pamahalaan tulad ng ginawa ng kanyang ama. So patuloy nating suportahan si Vice President Sara na ngayon ay pilit na pipigilan ang hangarin ng karamihang mga Pilipino na siya ang sunod na mumuno sa ating bansa, at hindi sila magwagi dahil majority, karamihan ng mga mamayang Pilipino ay yun ang kagustuhan at yun ang gustong gagawin, na ituwid ang mga kabulututan ng ginawa ng administrasyon na to at tutungo sa isang kinabukasan na matiwasay, masagana, matahimik, malayo sa pahamakan ang mga kabataan, lalo na dito sa impluensya ng droga, at magkaroon ng walang katapat na progreso para sa bansang ito. So, yan lang ang payo natin kay BP Inday Sara. Ikayatin natin si BP Inday Sara na walisin, burahin, wasakin ang lahat na masamang legasya na sa tingin ko wala namang mabuting legasya na iiwan sa atin itong ginawa ng bangag na Pangulo na to at ang kanyang mga henchmen diyan sa kanyang kabinete. Kailangan matapos na itong ginagawa nilang kabalastugan at dapat sila ay magbabayad pagdating ng maikling panahon na lang. Dapat pagbayaran nila. Kung pwede, makukulong silang lahat at pag-usahan nila ang kanilang mga ginawa na sobrang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, dito na lang tayo para sa issue na to. Lahat na tao naman alam kung ano ang nangyari sa bansang itong sa pagkangayon, except doon sa mga trolls na iilan lang naman yan at yung mga naiiwang loyalista. Maraming mga kamag-anak ko na mga loyalista na unti-unting namulat ang mata at nakikinig na sa akin sa mga payo ko sa kanila para naman ito sa kapakanan ng future generation ng Filipinos na gusto nating makamtan hindi itong sitwasyon na dinadanas natin sa panahon na ito. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PX. At before you will leave this channel, paki-like naman, paki-share. And for those who are new to this channel, if you are new viewer, paki-subscribe naman. At doon sa mga matagal na nanonood dito na hindi nakalimutang mag-subscribe, paki-subscribe para medyo dumami tayo dito sa community natin sa Justin Talk News page. Until our next episode, I hope
you will continue patronizing Justin Tokyo's PS. So maraming salamat sa inyo at magandang umaga sa inyong lahat. God bless po. At if you're a Christian, malapit na ang Good Friday, and a lot of us will be in our churches para shall we say celebrate this coming, magnilay-nilay tayo this coming holiday. Maraming salamat. Instead of going to the beaches, mga beach natin, tayo magliwalyo, we should find ourselves in the midst of the passion ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyo at good morning.